Makailang beses kong inikot ng tingin ang maluwag na silid na kinaroroonan ko. Until now, hindi pa rin ako makapaniwala na ito na ang kwartong tutulugan ko simula sa araw na to. Ang luwang kasi nito. Halos magkasya na ang buong bahay namin sa probinsya. Naupo ako sa double-size bed at dinama ang lambot ng kutsyon na yon. Grabe, ang lambot. Malayo sa mumurahing foam na nakasanayan kong tulugan noon. Muli ako nakaramdam ng palulumo matapos maalala ang lumang bahay namin sa probinsya. Kung hindi lang sana namatay ang lola, hindi ako mapipilitang iwanan ang kinalakhang kong lugar at sumama kina mama at sa nobyo nito na si Tito Diego dito sa Maynila. Pero dahil 17 years old pa lang ako at wala pang kakayahang mabuhay mag-isa, wala akong choice kundi ang makipisan muna sa kanila. Wala namang problema kay Tito Diego. Mabait at marunong siya makitungo sa aming mag-ina. Palagay na ang loob ko sa kanya. To the point na hindi na siya issue sa akin kung sakaling magpakasal sila. 10 taon na rin byuda ang mama. Panahon na rin na makahanap siya ng bagong pag-ibig at maging masaya muli sa piling ng taong mahal niya. Wala na sanang problema at tanggap ko na ang bagong buhay na pinili ni mama. Maliban lang sa nag-iisang anak ni Tito Diego. Yes, may anak na lalaki si Tito sa una nitong asawa. Si Andy o Andres Martin Santillan. Sa totoo lang, hindi ko bet ang ugali niya. May attitude problem kasi. Palibhasa, anak mayaman, spoiled brat at alam ko yon. Dahil ako mismo nakaranas ng pagiging spoiled brat niya. 12 anyos pa lang ako nang imbitahan ako ni Tito na dumalo sa birthday party ng anak niya. 2 taon ang tanda niya sa akin, kaya magpo-14 years old siya ng panahong yon. Mabait ang pagkakakilala ko kay Tito. So, inaasahan ko ganun din ang anak niya. Pero nagkamali ako, taliwas sa ugali ni Tito. Suplado at arugante si Andy. Hindi niya kami pinansin ng gabing yon. Binaliwala niya ang mga regalong binigay namin ni Mama. At ang nakakasama pa ng loob, pinamigay lang niya yon sa kanyang yaya. Hindi lang yon. Tanda ko rin kung paano niya ako lihim na hinila sa isang sulok ng kanilang bahay. At sabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Na kesyo sampid lang daw kami ni Mama at wala raw kaming karapatang makihalubilo sa kanila. Na kahit daw anong mangyari, hindi daw siya makakapayag na ikasal ang kanyang ama sa mama ko. Na nooy sinabihan pa niyang ambisyosa at gold digger. Gusto ko siyang patulan nung araw na yon at ipagtanggol ang aking ina. Pero dahil malaki ang respeto ko kay Tito Diego at ayoko rin masaktan ng mama, hindi na ako lumaban. Inilihim ko na lang ang lahat ng yon. Sa sobrang trauma ko noon, sinumpa ko ang pagpunta sa bahay nila Tito. Kahit anong pilit nila, hindi ako kailanman sumama sa kanila. Lahat ng maisip na dahilan ginawa ko para makaiwas. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Dahil makalipas sa 5 taon na pag-iwas, ay sa huli, dito rin pala ang bahay na to ang bagsak ko. Nasa gitna ako ng gayong pag-iisip nang katukin ako ni Mama. Cecilia, anak, kanina pa nakahanda ang dinner. Naghihintay na sina Tito Diego at Kuya Andy mo. Dinig kong wika niya mula sa nakasarang pinto. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Huminga muna ako ng malalim bago bantulot na binuksan ang pinto. Wow, ang ganda naman ng anak ko. Sabi ko na nga ba bagay sa'yo ang bestidang yan. Puri niya sa akin na makita ako. Ngunit imbis na matuwa, umismid lang ako. Ma, pwede bang hindi muna ako sumabay? Busog pa kasi ako. Anak, hindi pwede. Nakakahiya sa kanila. Unang araw mo dito, dapat magbigay respeto ka muna sa mag-ama. Hindi ako kumibo. Pinag-aralan niya ako ng tingin bago hinawakan ng aking kamay. Nagbago na si Andy. Hindi na siya kasing sutil gaya noon. Kung yan ang kinakabahala mo. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Alam kong pinalulubag lang niya ang loob ko, pero tama siya. Wala na ako sa sariling bahay. Kaya dapat, ngayon pa lang matutunan ko ng makisama sa pamilyang kumupkup sa amin ni Mama ngayon. Pagbaba, dumiretso kami ni Mama sa maluwang na dining area ng bahay, habang nakabuntot naman ang 2 katulong sa amin. Sa dining area, agad ko namang namataan ang 2 lalaki nakaupo sa malaking dining table. Nakaupo sa kabisera si Tito Diego, samantalang nasa kanan naman niya ang isang binata. Napakalaki ng pagkakahawig niya kay Tito Diego. Gwapo at perpekto ang pagkakahulma ng kanyang muka. Mas bata lang ang itsura at mas fit lang ang katawan. At kung titignan mabuti kahit nakaupo, halatang mataas siyang hamak kay Tito Diego. Hindi ko maaring magkamali, siya nga si Andy. Bagamat malaki ang pinagbago ng muka at pangangatawan niya,
Hindi naman nawala ang nunal niya sa sentido na siyang tanging palatandaan ko sa kanya noong una kaming nagkita. Oh, nandito na pala kayo. Come, sit with us. Masiglang bati ni Tito Diego nang makita ang paglapit namin ni Mama. Good evening po. Lakas loob kong binati ang mag-ama bago naupo. Good evening. Oo nga pala, you still remember Andy, right? Nahinto ako at alanganin nilingon si Andy. Napalunok ako nang magsalubong ang aming tingin. Nakipagtitigan din siya sa akin, pero tigay ng dati, kalmado at maaliwala sa mukha niya ngayon. Nakakapanibago. Opo naman tito. Tugon ko sabay bawi ng tingin. How about you, Andy? Don't tell me na nakalimutan mo na si Cecil. Baling naman ni Tito kay Andy. Almost. But don't get me wrong. She looks different now. Malayo sa batang babaeng nakilala ko noon. Hindi ko napaghandaan ang gayong comment niya. Kaya binalik ko ang tingin sa kanya. Oh, you mean dahil dalaga na siya ngayon? Well, ganun talaga. Time flies very fast. Ilang taon pa at mag-aasawa na rin kayo. And soon magkakaupo na kami. Doon ako naubo at hindi makapaniwalang napatingin kay Tito Diego. Diego, baby pa ang anak ko, wag mo namang madaliin ang mga bata. May tawang suway ni Mama. Hindi pa man ako nakakabawi sa pagkagitla nang biglang humirit si Andy. Tita is right, Dad. Look at Cecil, imbis na ma-feel at home, natakot tuloy. Sorry Cecil, nagbibiro lang si Dad. Napatulala ako, hindi ko alam kung saan ako dapat mag-react sa sinabi niya. Doon ba sa pagtawag niya ng tita sa mama ko o sa paghingi niya sa akin ng sorry? Hala, mukhang tama si Mama. Nagbago na nga talaga si Andy. Kinabukasan ay maaga akong gumayak para sa eskwela. Unang araw ko ito sa bagong university dito sa Maynila, kaya medyo kabado ako. Dahil iisang university ang pinapasukan namin ni Andy, inaasahan ko na makakasabay ko siya sa pagpasok. Pagdating sa sasakyan ay nakita ko na si Andy na nakaupo sa likuran, dahilan para piliin ko maupo sa front seat. Magandang umaga, ma'am. Bati sa akin na matandang lalaki na nakaupo sa driver's seat. Good morning din po, sir. Ganting bati ko na nakangiti. Naku ma'am, huwag niyo po akong tawagin sir. Driver niyo lang po ako. Nahihiyang napakamot siya ng batok. Ganun po ba? Akala ko po kasi bodyguard kayo ni Tito. Ang gara kasi ng uniform niyo, parang PSG ng Malacanang. Natawa siya. Narinig ko rin ang mahinang pagtawa ni Andy sa likuran. Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Feeling ko, nagmukha akong ignorante sa gayong reaksyon nila. Pero ano bang masama sa sinabi ko? Sa mukha ng PSG yung uniform ni Kuya. Sa inis ko, buong biyahe ko silang hindi pinansin. Pagdating sa university, ay agad bumalik ang kaba sa aking dibdib. Napakaluwang pala nito. Naigoogle ko na ang lahat ng tungkol sa university. Pero iba pa rin pala ang sitwasyon kapag nakita mo na sa personal. Nai-stress tuloy ako. Sa dami ng matataas na building, saan kaya dito ang college building? The college is on that building. Biglang sabi ni Andy mula sa aking likuran. Nilingon ko siya. Nakaturo siya sa direksyon ng gusaling may pinturang berde at pula. Okay, salamat. Akmang hahakbang na ako nang muli siya nagsalita. May number ka na ba ni Mang Peter? Sinong Mang Peter? Muli ko siya nilingon. Yung driver na mukhang PSG. May ngising wika niya. Si Kuya? Wala pa. Here, take this. Message him 30 minutes bago matapos ang klase mo. Para masundo ka niya on time. Nilabas niya ang iPhone niya at nagsimulang magtipa. Napadukot na rin ako ng Android phone ko at tinipa ang numerong binigkas niya. Lumipas pa ang ilang araw at nanatili ang magandang samahan namin ni Andy. Bagaman hindi kami nagkakausap ng madalas, hindi naman siya nagsusuplado kapag nagkakasalubong kami sa bahay o sa eskwelahan. Ngumingiti naman siya at minsan bumabati rin kapag nakikita ako. Pansin ko lang, madalas siya nagkukulong sa kwarto niya. May pagka-introvert ata. Lalabas lang siya ng silid kapag kakain o kaya naman ay papasok ng eskwela. Sa isang banda ay ayos na rin sa akin. Hindi rin naman ako mahilig makipag-socialize, kaya pabor na rin sa akin ang gayong kinikilos niya. Pero isang araw, bigla ko naiinip. Hindi ko na ata natagalan ng sobrang katahimikan ng silid ko at naisipan ko lumabas at magpahangin muna sa garden. Bitbit ang lumang gitarang dala ko pa galing probinsya. Maingat ako nagpunta sa lanay. Nang masiguro kung walang ibang tao na maiistorbo ay agad ako nagtungo roon at naupo. Nasa kalagitnaan ako ng pagpapatugtog ng gitara
Nang makarinig ako ng ilang yabag sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko si Andy na papalapit sa aking lugar. Sa hiya ko ay tinigil ko ang pagtuktog at tumakman tatayo. No, it's okay. Ituloy mo lang. Pigil niya sa akin. Baka nangiingayan ka. Doon na lang ako sa kwarto ko. It's fine. Hindi ka nakakaistorbo. In fact, you play very well. Nagustuhan ko kaya lumabas ako. Salamat. So now, hindi mo ba sasabihin sa akin kung paano ka natutong mag-gitara? Sa tatay ko. Dati kasi siyang gitarista sa isang banda nung nabubuhay pa siya. Ang totoo niyan, magkasama sila ni mama sa bandang yon. Singer naman siya. Kita ko ang pagliwanag ng kanyang muka at bahagyang tumango. Oh, oo nga pala. Nakalimutan ko. Dati nga pala nagtrabaho si tita sa bar. And eventually, doon din siya nakilala ni papa. Hindi ako nakakibo. Ramdam ko naman na walang halong pagkukutya ang pahayag niya pero hindi ko pa rin maiwasang mailang. Your father must be a good guitarist. Magaling ang pagkakatugtog mo. He taught you well. Salamat, pero basic lang ang alam ko. Noong nawala siya, hindi na ako masyadong nag-focus. Gawa ng kailangan ko ng mag-aral ng mabuti para makakuha ng scholar sa eskwela. So, isa ka rin palang scholar? Oo, pero natigil lang noong lumipat na ako rito. Sandaling na magitan ang katahimikan. But at least, mas magaan na ang pag-aaral mo dito. You don't need to stress yourself from studying that hard. Ay, oo. Malaki ang pasasalamat ko sa papa mo. Kaya talagang pinagbubuti ko ang pag-aaral para hindi naman ako mapahiya sa papa mo. Minsan pa, pinag-aralan niya ako ng tingin. Mukhang nananansya pa siya nang sasabihin. Hanggang sa ako na ang nailang at nagpa siyang putulin na ang pag-uusap namin. Naalala ko may tatapusin nga pala akong assignment. Sige, mauna muna ako. Tumayo na ako para umalis. Ngunit bago pa man ako makahakbang ay muli siya nagsalita. Cecil, I'm sorry. Takang inabot ko siya ng tingin. I'm sorry kung napakitaan kita ng di maganda noong una tayong nagkita. I was so fucking judgmental at napakakitid pa ng isip ko ng mga panahon na yon. Kaya't nagawa kong pasakitan ka without realizing the whole truth. Pero ngayon, naintindihan ko na. And I learned my mistake. Hindi ko siya totally magets, pero ramdam ko ang sinseridad niya. Dahilan para tuluyan ko nang ibinaba ang pride at tinanggap ang paghingi niya ng sorry. Wala yon. Naunawaan ko naman ang pinagdadaanan mo nung time na yon. Hindi madali ang bagong buhay na pinili ng parents mo. Kaya valid ang galit na nararamdaman mo. Ngumiti siya ng maluwang. Lumitaw ang magkabilang dimples niya sa pisngi at sa di malaman dahilan. Tila ako na-hypnotize nang makita yon. Ang cute kasi. Salamat. Kung ganon, hindi pa huli siguro sa atin na magsimula. I mean, hindi man kasing close na magkapatid. But at least, as a friends. Sa puntong yon ay lubos nang nawala ang insecurities ko sa kanya at kusa napangiti na rin. Bakit hindi? Kung gusto mo from now on, tatawagin na kitang kuya. Napaisip siya ng malalim bago umiling. No, hindi pa ako ready maging kuya. Just call me Andy. Yun lang at tumalikod na siya. Okay, noted. Habol kong tugon, kumaway naman siya bago nagpatuloy ng lakad. Naging mas magaan ang mga sumunod na araw ko sa bahay nila Andy. Dahil sa naging pag-uusap namin ni Andy, mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maging siya ay nakitaan ko ng sigla kapag magkasama kami. Nawala ang pagiging tahimik niya at naging makwento na rin. Nakasanayan na nga rin niya ang puntahan niya ako sa lanay para panooring maggitara. Gusto daw niyang matuto. Kaya naman kahit nahihiya ako nung una ay pinagbigyan ko na rin. Madali naman siyang natuto. Sa loob lang ng ilang araw ay nakatugtog na siya ng isang pyesa. Wow, marunong ka na. Sa susunod baka mas magaling ka pa sa akin. Ang bilis mong matuto eh. Bukal sa loob kong puri sa kanya matapos niyang tugtugin ang isang pyesang may isang linggo din niyang pinagtiyaga ang pag-aralan. Sobra ka naman. Magaling ka kasi magturo kaya mabilis ako natuto. Pero salamat, at least natupad din ang isa sa mga bucket list ko, ang matuto nito. Wow, sana all may bucket list. Ako siguro, isa lang ang bucket list ko. Ano yon? Secret. Wag na masyadong imposible, kaya hanggang bucket list na lang. Tell me, who knows baka matulungan kita. Total, tinulungan mo naman ako ngayon. Ang kulit mo naman eh. O sige, gusto kong maging isang sikat na fashion designer.
Oh, ano, matutulungan mo ba ako? Tumaas ang isang kilay niya. Fashion designer? Then, why you choose to study an education course? Kung gusto mo pala ng fashion. Wala akong ibang choice eh. Feeling ko kasi masyadong mahal ang ganong klase ng course. Kaya pinili ko na lang ang pagiging teacher. Pero si Papa ang nagpapaaral sa'yo. So ano pang inaalala mo? Wait, sasabihin ko sa kanya. No, hindi na. Wag na, okay na ako sa course ko. Nakakahiya, naka-enroll na ako. Sayang naman kung biglang lilipat ako. Marami pa namang chance. Saka na lang pag natapos ko na to. Kandautal kong paliwanag. Sobra-sobra na kasi ang tulong na ginawa ni Tito Diego sa aming mag-ina. Kalabisan na kung hihingi pa ako ng isang bagay na masyadong mahal. Gayong tutuusin ay hindi naman niya ako responsibilidad. Napabugo siya ng hangin, sabay titig sa akin ng matiim. Tagos hanggang kaluluwa ang tingin niya sa akin. Feeling ko para akong matutunaw sa harapan niya. Okay, if you say so. Anyway, you probably love fine arts. No wonder mahilig ka sa music. You are born an artist. Artist talaga? Pero tama ka, mahilig nga ako sa arts. Mahilig ka ba mag-drawing? Medyo, bakit? Come, may ipapakita ako sa'yo. Tumayo siya at pagkatapos ay nagsimula maglakad papasok ng bahay. Sandali akong naiwan sa kinauupuan bago nilingon si Andy at kinawayan. Ano pang inuupo mo dyan? Bihira tong gagawin ko. Kaya halika na, bago pa magbago ang isip ko. Nag-curious naman ako sa sinabi niya at noon dali-daling napasunod ng lakad sa kanya. Sa isang library kami humantong ni Andy. Pagpasok, mula sa isang sulok ng silid ay may isa pang pintuan siyang pinuntahan. Pagbukas nun ay tumambad sa akin ang sari-saring paintings at drawing canvas na nakatayo roon. Napanganga akong pinagmasdan ang mga obra at di mapigilang lapitan isa-isa ang mga yon para kilatisan. Wow, ang gaganda! Kaninong painting to? Puri ko sa larawan ng isang babae. Bukod kasi sa napakaganda nito ay tila buhay na buhay ang pagkakagawa. Inapuhap ko ang signature ng artist sa pinakaibaba. Nalaki ang mga mata ko nang mabasa ang pangalang naroon. Andres? Ikaw ba to? Nilingon ko siya. Oo, ako nga. Maganda ba? Nahihiyang tanong niya. Hindi lang maganda. Sobrang galing pa. Grabe ang husay mo naman. Hindi ko ina-expect. Pero di ba architect ka? Bakit hindi na lang fine arts ang kinuha mo? Sayang ang talent mo. Natawa siya. Look, who's talking? Ikaw nga, ganun din. Pero magkaiba naman tayo. Tatay mo na yon at anak ka niya. You can ask him anything you want. Kung ganun, wala ka pa palang alam. Bakas ang pagkasupresa sa kanyang muka. Anong ibig mo sabihin? Tila naman siya nagulat sa tanong ko at mabilis na tumalikod. Nothing. Oo nga pala, may ibang ipapakita nga pala ako sa'yo. Actually, ito talaga ang purpose kung bakit kita dinala dito sa workplace ko. Hindi na ako nakahirit pa ng tanong nang bigla niya akong hinarap at tinabot ang isang maliit na envelope. Ano to? Hindi mo na ba maalala ang envelope na yan? Galing yan sa'yo. Takang pinaligtad ko ang sobre at nanlaki ang aking mga mata. Tama siya, kilala ko ang sobreng to. Naroon kasi ang sulat kamay ko sa ibabaw na yon kung saan nakasulat ang katagang Happy Birthday Andy. Ito yung birthday card na binigay ko sa'yo noon. Bulalas ko. Yes. Pero hindi... Tinago ko. Actually, binawi ko rin kay Yaya yan after a week. Pinag-aralan ko siya ng tingin. Napakaraming tanong ang naglalaro sa aking isipan pero minabuti kong buksan na lang ang sobre at tinignan ang laman nito. You did all the drawing, right? Tumango ako. Mumurahing watercolor lang ang ginamit ko sa drawing pero tila hindi kumupos ang kulay. As if kahapon ko lang siya ginawa, gayon 5 taon na ang nakakalipas at tinago niya ito ng ganong katagal. Muli ako napatingin sa kanya. Bakit mo naisipang itago to? Mumurahing card lang to. DIY nga lang. Nasabi kasi ni tita, I mean ng mama mo na pinaghirapan mo yan. Kaya I decided to keep it. Isa pa, yan lang kasi ang tanging regalo sa akin na handcraft. Ewan, pero simula na maintindihan ko ang art. Mas na-appreciate ko ang ganitong handmade art. So ayun, I decided to keep it. Salamat. Akala ko tuluyan mo nang itinapon to. Tama ka, pinagpuyatan ko to noon.
Natutuwang inalala ko ang bawat detalyeng ginuhit ko sa card. Pwede bang akin na lang to? Ako na magtatabi. Sabi ko. Pero mabilis niyang inagaw sa akin ang card at ngumisi. No way, binigay mo sa akin yan. Pinakita ko lang para maalala mo. Sabi pa niya, mukhang gustong-gusto talaga niya ang card kaya wala na akong nagawa kundi ang tumango. Thank you. And sorry again for that incident. Pangako, hindi ko pababayaan ang card na to. Itatago ko to as one of my precious collection. Napangiti ako. Talaga ha? Sige na nga. But, seriously, salamat. Salamat kasi na-appreciate mo yung gawa ko. Hindi ko in-expect. Nakakataba siya ng puso sa totoo lang. I'm glad at natuwa ka. Siguro naman, kahit papano, nakabawi na ako sa naging kasalanan ko sa'yo noon. Natawa ako. Oo naman, as in sobra pa. Hindi siya kumibo, bagkus tinitigan niya lang ako sa mata. Puno yun ng kaligayahan. Bagay na ngayon ko lang nasaksihan sa kanya simula nang nagkita kami. Kumusta ang studies mo sa bagong university, Cecil? Everything okay? Tanong ni Tito Diego sa akin habang nasa harap kami ng hapunan kasama sina Andy at si Mama. Okay naman po, Tito. Nakakapag-adjust na rin. Good. Tinutulungan ka ba ni Andy? Oo naman po. Sa katunayan nga po, siya po yung naging guide ko nung unang linggo ko sa school. Nilingon ko si Andy na nasa akin tabi at nginitian. Mabuti naman kung ganon. Akala ko sinusupladahan ka na naman niya. Pinagsabihan ko na siya. Nagpakawala ng peking ubo si Andy. Natawa si Mama sabay kindat sa akin. Naku, hindi po siya ganon. Tahimik siya pero mabait din naman. Oo nga pala, Mama. Magaling palang painter si si Kuya Andy. Balita ko kay Mama. Muling naubo si Andy. This time parang nabulunan pa at napainom ng tubig. Oh, talaga ba? Si Mama. Oo, Mama. Nakita ko yung mga gawa niya. Grabe, para mga professional ang level. Walang patid na kwento ko. So, nagpipinta ka na naman? Tila may diin na tanong ni Tito kay Andy. Matagal na yun, Dad. Yung mga dati ko pang gawa. Bumuga ng hangin si Tito bago seryosong tinitigan si Andy. Kumusta ang project mo sa course mo? Balita ko sa professor mo. This week na daw ang presentation ng house model na pinapagawa niya sa'yo. Ready na yun, Dad. Konting finishing na lang. Then, it's up to go. Siguraduhin mo lang. Malaking expectation ko sa'yo. Remember, kailangan mong matapos ang kursong to sa loob ng 2 taon. Our new company will be open soon at ikaw ang kukunin ko CEO to run that. Napalanok si Andy sabay tango. Yes, Dad. Promise, I'll do what is needed. Hindi ako nakahuma. Maging si Mama ay nanahimik. Naramdam ko ang tensyon sa pagitan ng mag-ama kung kaya't minabuti kong gayahin na lang ang pananahimik ni Mama. Feeling guilty na sinulyapan ko si Andy. Shit, mukhang napahamak ko pa ata si Andy sa nasabi ko. Mahigpit po bang papa si Tito Diego kay Kuya Andy, Mama? Curious kong tanong kay Mama nang hatiran niya ako ng gatas dito sa loob ng aking kwarto. Hindi naman, bakit mo na itanong? Napansin ko po kasi kanina, para nag-iba po yung lasa niya nung nabanggit ko yung pagpipinta ng anak niya. As if hindi siya masaya sa talent ni Kuya Andy. Hindi naman sa ganon, anak. Mahalaga lang kay Tito Diego mo na makapag-focus si Andy sa studies niya. Narinig mo naman kanina, di ba? Siya magiging future CEO ng company nila. Hindi biro ang title na yon, kaya dapat lang nabantayan niya ang pag-aaral ni Andy. Nakaka-pressure naman ata yun sa part ni Andy. Bigla ko naawa kay Andy. Wala tayong magagawa, anak. Maliban kay Andy, wala nang ibang kadugo si Diego na suitable para humawak ng company nila. Kung may kapatid sana siya, at least mahahati ang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Kaso, hindi na siya nasundan. Gawa na naghiwalay na nga ang mga magulang niya. Naninimbang kong tinitigan si Mama. Speaking of hiwalayan, matagal ko nang gustong itanong to, Mama. Bakit ba naghiwalay sina Tito at ang ex niya? Sandali muna nag-isip si Mama bago seryosong humarap sa akin. Okay, dahil may isip ka na at umaasa ako nakakaintindi ka na rin, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Nahuli ni Diego ang ex niya na may ibang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko. Ano po? Oo, actually may ilang beses na niyang nahuli. 10 taong gulang pa lang si Andy noon nang magsimula magloko ang ex niya. For the sake of his family, ilang beses niyang pinatawad to. Pero dumating sa point na nagsawa si Diego sa paulit-ulit nitong pagloloko.
Kung kaya siya na mismo nag-file ng annulment sa huli. Pero ano daw po yung dahilan kung bakit nagloko yung ex niya? Baka naman po may ugali si Tito Diego kaya paulit-ulit niya itong nagawa. Wala, iha. Your Tito Diego is a kind and loving man. Hindi ako magtatagal sa kanya ng 5 taon kung hindi siya naging mabuti sa akin. Sadyang hindi lang talaga makontento ang ex niya kaya naghanap ng iba. Isa pa, lumaki kasi sa mayaman na angkan kung kaya hindi siya sanay sa buhay na meron si Diego noon. Bakit? Ano po bang buhay ni Tito noon? Isang ordinaryong empleyado lang kasi si Tito Diego mo noon. Bago naging matagumpay na businessman. Marahil inakala ng ex niya na hindi naaangat sa buhay si Diego. Kung kaya naghanap ng iba na mas may kaya. Pero hindi niya alam na mas nawalan siya sa ginawa niyang yon. Dahil hindi lang mabuting asawang nawala sa kanya, kundi pati sa anak niya. Oh, mabutit pumayag ang ex niya na ibigay sa kanya si Andy. Eh hindi ba dapat mas lamang ang right niya dahil siya ang ina? 15 years old na si Andy that time nang nag-file ng annulment si Diego. May isip na siya nang malaman ng tungkol sa cheating issues ng kanyang ina. Sobra naging galit ni Andy kung kaya noong pinapili siya ng korte kung sino ang sasamahan niya, pinili niya ang papa niya. Dahil doon nawala ang custody case na inilalaban ng ex niya. Doon na ako tuluyang nalinawan. Ngayon ko naintindihan kung bakit biglang nagbago ang ugali ni Andy sa akin. Nakakalungkot lang isipin na sa batang edad niya nakaranas siya ng ganun trauma sa pamilya. Cecil anak, ngayong alam mo na, umaasa ako na mas maintindihan mo na si Andy. Tayo ang bagong pamilya niya, hindi man tuwirang kadugo. Pilitin nating ipadama sa kanya ang pagmamahal ng isang pamilya. Malungkot ang naging buhay niya anak, pero sa kabila nito, nanatili ang mabuting puso niya. And I believe, kung makikilala mo lang siya ng gusto, he can be a good brother to you. Pagkatapos ng lahat ng nalaman ko kay Andy ay mas naging close ako sa kanya. Ewan ko ba, siguro dahil we share some similarities pagdating sa pagkakaroon ng di kumpletong magulang. Magkaiba lang ng sitwasyon pero parehas na tinaguyod ng single parents. Sa maiksing panahon, natutuhan namin maging takbuhan ng isa't isa. Walang araw na di kami nagkakausap, mapabahay man o sa eskwela. Nowadays, natuto na siya magpakita sa building namin. Madalas tatambay pa para lang makipagkwentuhan o sumabay ng lunch. Sa sobrang dalas ng dalaw niya, nasasabihan ko na siya naglingi. Sabi ko pa nga, wala ba siyang ibang kaibigan at ako ang pinagtsatsagaan niya. Tinawanan lang niya ako at sinagot ng, alam mo naman pala bakit nagtatanong ka pa? Sa tuwing dadalaw si Andy sa akin ay tila may artistang dumaraan sa hallway namin. Dahil gwapo at tagong pansin ang tangkad ni Andy, maraming babae ang napapahaba ang leeg sa kanya. Maging mga classmate ko ay panay pa-cute. Mula nang pinakilala ko si Andy as my stepbrother at hindi jowa gaya ng inakala nila noon, ayun, biglang dumami ang gustong kumaibigan sa akin. Kung dati tila hangin lang ako sa kanila, ngayon close-close na sila sa akin. Todo pang huuto just to get his number o di kaya his social media account. Siyempre, hindi ko naman binibigay. Ano sila, sinuswerte? Pero seriously, sino bang hindi mahuhumaling kay Andy? Bukod sa gwapo at matalino, may kaya pa. Total package na, kumbaga. Kaya di ko masisisi kung magkandara pa sila kay Andy nang gaya na lang ngayon. Habang nakatambay kami dito sa bench, panay ang sulyap ng mga college girls sa amin. Para sila mga fangirl na todo kaway pa kapag napapalingon si Andy sa kanila. Sa sobrang sakit nila sa mata, hindi ko maiwasang mapairap sa kanila. Malalandi. Don't look at them, para di ka mairita. Nilingon ko si Andy na nakaupo sa aking tabi. He looks unbothered habang nakatutok ang mga mata sa binabasang libro. Humalikip-kip ako. Paano mo natutolerate ang ganyang mga papansin? It's easy. I don't give my attention to them. Madaling sa'yo sabihin yan. Palibasa, hindi ko ang kinukulit. Hintayin mo. Mamaya lang na pag-alis mo, uulanin na naman nila ako ng tanong tungkol sa'yo. Binaba niyang hawak na libro at hinarap ako. Anong tanong? Kung ano-ano, gaya ng kung may girlfriend ka ba o wala. Then, tell them. Meron ako. Ha? Sino? Naloka ako doon. Feeling ko huminto ang paghinga ko sa sinabi niya. Ngumisi siya sabay pinitik ang tungki ng ilong ko. Secret? Ayoko nga sabihin, baka mamaya i-chismis mo na naman ako kay Papa, gaya ng ginawa mo noong isang gabi. Nanahimik ako at talagang kinonsensya pa ako. Sorry naman, gusto ko lang naman purihin ang mga paintings mo. Mali ko bang strict si Tito sa'yo?
Napalabi ako. Tumawa siya sa kabahagyang kiniliti ang bewang ko. Uy, seryoso? Binibiro lang kita. Masyado kang patola. Ay, pwede ba tigilan mo yung pangingiliti mo sa akin? Baka pagselosan nila ako. Ginuso ko ang mga fangirl niya sa kabilang bench na ngayon ay hindi na maipinta ang mga muka. Eh di magselos sila. Ayaw mo nun? Kinaiingitan ka nila. Wow, salamat ha. Pero balik tayo sa tanong ko. May girlfriend ka na ba talaga? Bigla nakaalala ako. Wala. Matipid niyang tugon. Imposible. Sa edad mong yan wala. Yung mga kaklase ko nga meron na. Ikaw pa? Bakit ikaw? Meron ka na ba? Bigla siya nagseryoso ng muka. Wala. Sila lang. Sigurado ka? Wala nga. Hindi pa pwede. Good. No boyfriend. At kahit gusto mo, I will not allow it. Bantay sarado ka sa akin kaya hindi ka makakalusot. Naitaas ko ang isang kilay. Sandali nga lang, bakit parang bumalik sa akin ang tanong? Magre-react sana ako pero inunahan na niya ako ng tayo. Aalis na ako. My class will start soon. Ikaw, wala ka na bang klase? Wala na, pero may research kami sa library. Baka abutin din kami ng 1 oras doon. Okay, kung ganon, mauuna ka palang umuwi. Magkita na lang tayo sa bahay. Okay. Binitbit ko na ang bag ko at tumayo na rin. Diretso uwi ka na ha? Baka kung saan ka pa magpunta. Opo kuya, huwag kang mag-alala. Ipagtanong mo pa ako kay Kuya Peter. That I will surely do. Akala mo ha? Banta niya sa akin. Inarapan ko siya. Nakakailang hakbang na ako palayo nang marinig kong nagsalita siya. Hey! Nilingon ko siya. Don't call me kuya kung ayaw mong Masyado nang malayo ang distansya ko sa kanya, hindi ko na masyadong narinig ang huling sinabi niya. Ano ka mo? Sigaw ko. Wala. Ang sabi ko maganda ka sana, bingi ka lang. Yun lang at tumalikod na siya. Habang abala ang mga kaklase ko sa pagbubuklat ng libro, ay lumilipad naman ang isip ko kay Andy. Hanggang ngayon ay di pa rin ako makapaniwala sa sinabi niyang wala pa siyang nobya. Ayoko naman isipin na bakla siya. Dahil kahit saang anggulo ko siya tignan, wala akong makitang sign na ganun siya. Ang tanging gumugulo lang sa isip ko ay ang posibilidad na baka meron nga siyang nobya at tinatago lang niya para hindi siya mapagalitan ni Tito. Ewan ko, pero tila ako tinamaan ng selos sa naiisip. Oo, nagsiselos ako. Hindi ko alam kung paano at kailan ko to naramdaman. Basta namalayan ko na lang isang araw na nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Nung una, isip ko baka infatuation lang ang nararamdaman ko. Pero habang tumatagal ay mas lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Alam kong hindi tama ang makaramdam ng ganto. Soon, magiging legal na magkapatid na kami at hindi nakatanggap-tanggap kung mananatili ang ganitong feelings ko sa kanya. Kaya as long as possible, umiiwas talaga ako. Kung hanggang kailan, yun hindi ko alam. Huy, nakatulala ka na dyan. Tapos ka na ba? Tila ko nahimasmasan sa malalim na pag-iisip at kagyat ni Lingon ang may-ari ng tinig. Si Becky, ang tanging kababayan ko sa klase at ngayon ay malapit ko na rin kaibigan. Malapit na. Kunwaring binalik ko ang tingin sa librong hawak ko. Ang lalim ng iniisip mo kanina. Huwag kang mag-alala, iniisip ka rin nun ngayon. Napaismid ako. Hindi pwede ang sinasabi mo, abala siya sa klase niya ngayon. Bigla siyang humagikgik na siyang kinagulat ko naman. Uy, umamin siya. Sino, yung stepbrother mo? Ano? Hindi no. Nag-init ang mukha ko. Sus, deny ka pa eh. Inamin mo na nga sa akin na crush mo siya. Pinandilatan ko siya ng mata. Tumigil ka na nga, baka may makarinig sa'yo. Huwag ka mag-alala, wala na yung mga kaklase natin. Nauna na silang umalis. Nakahinga ko ng maluwag. Ikaw ha, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi porket mag-bestie na tayo ay may karapatan ka na i-expose ako. Sorry na, pero in fairness, bilib ako sa'yo. Paano mo nakokontrol ang damdamin mo kapag magkasama kayo ni Andy? Malaki kasi ang takot ko sa mga magulang namin, kaya nakakaya kong deadmahin ang feelings ko. Isa pa, I think crush lang naman to. Di rin magtatagal, lilipas din. Talaga ba? What if kung siya naman ang na-develop sa'yo, paano na? Sandali ako natigilan at napaisip, pero sa huli umiling din. Imposible yan, kapatid lang ang turing niya sa akin. Hindi ako ang tipo ng babaeng pwede niyang magustuhan. Nang biglang tumunog ang phone niya, dahilan para sandali kaming matigilan. Bes, nagyayayang kumain sa labas yung jowa ko. Sama ka, wala naman na tayong klase. Balita niya sa akin matapos i-check ang phone.
Wag na, uuwi na ako. Tumayo na ako para ayusin ang gamit ko. Sige na, palabas na daw siya sa klase. Sunduin natin siya sa building nila. Hindi nga pwede, baka hanapin ako ng mama ko. Pagtatama ko. Ay naku, sayang naman. Nasa architecture building pa naman si Jowa ngayon. Diba doon din yung building nila Andy? Naitaas ko ang isang kilay sa kanya. Seryoso? Iniisip mo talaga na mapapasama mo ako dahil lang sa taga roon si Andy? Nagbabaka sakali lang naman. Kung ayaw mo, edi. Napabuga ako ng hangin. Okay, fine. Pero sandali lang tayo. Natawa siya. Ang dami mong arte, sasama ka rin pala. Shh, tumigil ka. Sisilip lang ako. Curious lang ako kung anong itsura ng building nila. Huwag kang ano. Nagkalat ang mga estudyante sa hallway ng architecture building nang magpunta kami ni Becky sa lugar. Abala sa pagpindot ng phone si Becky, samantalang walang tigil naman sa pag-ikot ang aking mata sa paligid. Nagbabaka sakali na makita ko si Andy. Guys, napaaga tayo. 10 minutes pa raw bago matapos ang klase nila. Halika, lipo muna tayo habang naghihintay. Sabi niya sabay hila sa akin papunta sa student hall. Habang nagbabaybay, nakarinig kami ng malakas na halakhak sa bandang paliko. Papalapit ang mga hakbang at tinig sa lugar namin. Dahilan para mapatabi kami sa isang sulok. Hanggang sa isa-isa na nga dumaraan ang mga maiingay na estudyante. Kontodo uniform sila at lahat may bitbit na drawing tube. Hindi ba ganyan ang uniform ng stepbrother mo? Kinalabit ako ni Becky sa braso. Oo, yan nga. Sang-ayon ko habang nakamata sa mga yon. Uy, ayun si Andy mo oh, nasa dulo. Bulalas ni Becky sabay nguso kay Andy na nooy naglalakad kasama ng iba pa. Bagamat nahihiya ako, nagtangka pa rin akong kumaway para sana bumati. Ngunit hindi niya ako nakita. Takman lalapit sana kami ni Becky nang biglang unahan kami ng isang babae. At sa gulat namin ay bigla na lamang kumayapit sa braso ni Andy. Andres, sige na. Ikaw na magiging partner ko sa team para power couple tayo. Malambing na wika niya sabay dantay ng ulo sa balikat ni Andy. Hindi kumibo si Andy pero halata sa mukha niya ang pamumula na tumingkad pa nang pagtawanan sila ng iba nilang kasamahan. Sobrang di ako ready sa nakita. Tila napipi ako sa isang tabi ni hindi ko nagawang tawagin siya at hinayaan na lang silang lumagpas sa aking harapan. Alam din naman ng babaeng yon? Sila ba? Hindi ko alam. Nangingilid ang mga luha kong sinundan ng tingin ang grupo ni Andy. Pabagsak na ang luha ko nang biglang matigil sa tapik ni Becky sa aking balikat. Okay lang yan. Total di rin naman kayo pwede, di ba? Halika na, hanap na lang tayo ng para sa'yo. Hinila niya ang kamay ko at giniya palayo. Hindi na, uuwi na lang ako. Protesta ko. Sobrang sakit ng kalooban ko. Gusto ko na lang umuwi at magkulong sa kwarto. No, hindi ka uuwi. Para ano, magbukmok? Hoy, hindi lang si Andy ang lalaki dito sa university. Halika, ipapakilala kita sa mga pinsan ng jowa ko. They are nice and cutie too. Pipili ka na lang. Ayoko sanang patulan ang hirit ni Becky. Pero pagkatapos ng nasaksihan ko kay Andy, naisip ko, bakit nga ba hindi ko subukan makakilala ng iba? Tama si Becky, wala naman patutunguhan ang pagpapantasya ko kay Andy, kaya dapat lang na ibaling ko na sa iba ang pansin. Mas maaga, mas madaling makamove on at makalimot na rin. Napabuga ako ng hangin. Sige na nga, pero sandali lang tayo. Hanggang 5 PM lang ako, kundi malalagot ako sa amin. Pasado 5:00 na ng hapon na makauwi ako ng bahay. May dalang sasakyan ng nobyo ni Becky, kung kaya't instead kay Manong Peter, sa kanila na ako nagpahatid. Dahil alam ko 6:00 pa ang uwi ni Andy tuwing Lunes. Hindi na ako nag-abalang sumilip sa lanay para alamin kung nakauwi na ba siya. Bagkus dumiretso na ako ng kwarto para magbihis ng pambahay. Ngunit hindi pa man ako nakakapagtanggal ng sapatos ay isang malakas na katok sa pinto ang umistorbo sa akin. Sa pag-aakalang si Mama ang kumakatok ay agad ko itong binuksan. Ngunit sa gulat ko, hindi pala si Mama ang kumakatok, kundi si... Andy? Nandito ka na pa... Napaatras ako ng bahagya nang mabungaran ko ang napakaseryoso niyang mukha. Habang ang mga mata ay buong tiim na nakatitig sa akin. Sino naghatid sa'yo pa uwi? Tila may bahid galit na tanong niya sa akin. Yung mga classmate ko. Si Becky, kilala mo naman siya, di ba? Sinungaling. Sabi ni Kuya Peter, lalaki ang naghatid sa'yo dito. He even took a picture of that guy bago kayo sumakay ng sasakyan niya. Kita ko ang paggalawan ng panga niya
Dahilan para bigla akong nervyusin at magtaka na rin sa kinikilos niya. Anong problema niya? Bakit parang galit na galit siya? Umuwi naman ako sa tamang oras. Ano? Hindi ka makasagot? Ano? Dahil nahuli ka? Akala ko ba malinaw na ang usapan natin? No suitor allowed hanggat nag-aaral ka pa. Ba't ba ang tigas ng ulo mo? Doon na ako napikon. Puno ng pagtitimping hinarap ko siya. Hindi ko yung manliligaw. Nobyo yun ni Becky. Nagmagandang loob lang na inihatid ako. Grabe ka kung maka-assume. Talaga lang ha? Siguraduhin mo lang na hindi ka pinopormahan ng lalaking yon. Dahil kung hindi ano? Hinamon ko siya ng tingin. Hindi naman siya nagpatinag, bagkus pinanangkitan niya pa ako ng mga mata. Makikita ng lalaking yon ang hinahanap niya. Napanganga ako. Kuya Andy, para ka naman timang. Pwede ba tigilan mo ng pangingailam sa pribadong buhay ko? Ikaw nga never kitang pinakailaman sa love life mo. Kahit nagagawa mo akong paglihiman ng girlfriend. What? Anong girlfriend ang pinagsasabi mo? Nanlaki ang mga mata kong napatutop ng bibig. Shit, nadulas ata ako. Wala. Basta, huwag mo masyadong kinakarir ng pagbabantay sa akin. Dahil unang-una, hindi kita ama. Mas lalong hindi kita jowa. Step-brother lang kita, Andy. At step-sister mo lang din ako. Keep that as a reminder para alam mo kung hanggang saan lang tayo pwede. Naintindihan mo ba ako? Isa nakakabinging katahimikan ang namagitan sa amin. Tinitigan niya ako ng ilang sandali bago bumuntong hininga. Yeah, tama ka. Thanks for reminding me that. From now on, I will do what you want me to do. Gusto mo ng stepbrother, di ba? Then, your wish is my command. Kita kong hinanakit sa kanya mga mata at nagdulot yon ng di magandang pakiramdam sa parte ko. Andy, nakukonsensyan tinangka kong abutin ang kamay niya. Ngunit mabilis niya itong inilag at pag-ano'y walang paalam na umalis. Bumalik sa pagiging mailap si Andy pagkatapos ng komprontasyon namin. Hindi na ako kinikibo at madalas hindi na rin sumasabay sa pag-uwi. Pinalipas ko lang ng ilang araw sa pag-aakalang baka mawala din ang tampo niya at kalaunay maging okay na rin. Pero nagdaan na ang 2 linggo at hindi pa rin kami bumabalik sa dati. Sa katunayan, lalo pa lumala to the point na sobrang iwas niya. Halos hindi ko na siya nakikita sa isang araw. At aaminin ko, nasasaktan talaga ako. Namiss ko ang dating Andy at hindi ko gusto nagkakaganito kami. Hanggang isang araw ay hindi ako nakatiis at naglakas loob na pinuntahan siya sa kwarto niya. Araw yun ng Sabado at dahil walang pasok sa eskwela, tiwala ko nasa silid siya ng oras na yon. Bitbit ang gitara na siyang gagawin kong dahilan para makipagkita sa kanya. Mahinahon akong kumatok sa kanyang silid. Hindi naman ako nabigo at pag ano'y binuksan niya din yon. Kahit puno ng kaba ang dibdib ko, pinilit ko siyang batiin ng masigla. Kumusta? Busy ka ba? Baka gusto mo maggitara, ang tagal na rin nating di ginagawa to. Tinignan niya lang ako ng matiim bago walang emotion na umiling. I'm busy, ikaw na lang. Yun lang at mabilis niyang isinara ang pinto. Siyempre pa nagulat ako. Dahil ayoko mabaliwala ang effort ko ay muli ko siyang kinatok. Medyo naiinis na ako kaya napalakas ng bahagya ang katok ko. Ano ba problema mo? Irritabling sita niya sa akin nang muli niya akong pagbuksan. Ikaw, ano bang problema mo? Ano ba nagawa kong mali sa'yo at ang laki ng galit mo sa akin? Tinulak ko ang pinto at nanggagalaiting pinasok siya. Wala akong problema, ginagawa ko lang ang nararapat. Anong nararapat? Ang iwasan ako? Ang iparamdam na kinamumuhian mo ko? Hindi ka naman dating ganito, di ba? Bakit bigla naging mailap ka? Humugot siya ng paghinga bago hinarap ang mukhang tumingin sa akin. Gusto mo ba talaga malaman ang totoo? Oo. Kung sasabihin ko ba sa'yo, titigilan mo na ang pangungulit mo sa akin? Oo. Pues, gusto kita. Hindi bilang kapatid. I'm in love with you. Mahal kita, Cecil, at hindi ka naligtas sa akin. You better leave me alone. Or else baka kung saan pa umabot ang nararamdaman ko sa'yo at makagawa ako ng bagay na pagsisisihan ko sa huli. Humakbang siya sa akin at inabot ang doorknob na nasa aking likuran. Binuksan niya yon habang nananatili akong walang imik. Nagtatalong isip at damdamin kong tinitigan siya. Sa kabila ng gulat ay nanaig sa dibdib ko ang kakaibang kaligayahan sa pinagtapat niya. Hindi ako makapaniwala. Gusto rin pala ako ni Andy at parehas lang kami ng nararamdaman. Bagay na mas lalong nagpatindi tuloy ng nararamdaman ko sa kanya. At ngayong umamin na siya, wala na siguro akong dapat na ikatakot pa.
Alam kong hindi ito tama, pero ayoko na rin magkunwari. Cecil, please, umalis ka na. I'm trying to protect you from me. Huwag na matigas ang ulo at layuan mo na ako. Bahagyan niya akong tinulak palayo pero hindi ako natinag. Bagkus kumapit ako sa braso niya na mahigpit at walang pag-aalilangan yumakap sa kanya. Cecil, anong ginagawa mo? Gulat niyang sabi sabay yakap sa akin. Ayokong umalis. Hindi ko kayang iwasan ka. Bakit? Andy, parehas lang tayo ng nararamdaman. Tinangala ko siya at sinalubong ang naguguluhan niyang mga mata. Andy, mahal din kita. Naririnig mo ba ako? Mahal din kita. Nanlalaki ang mga matang tinitigan ako. May ilang sandali siyang natigilan na tila pinoproseso muna ang dapat i-reaksyon sa mga sinabi ko. At pagkatapos ay bigla niyang niyapos ako ng mahigpit. Kailan mo pa ito naramdaman, Cecil? Inihiwalay niya ang mukha sa akin at pinagmasdan ako. Matagal na. Simula na naging okay na tayo. Unti-unti na ako na-fall sa'yo. Sinubukan kong i-ignore ang nararamdaman ko pero hindi ko kaya. Hanggang sa nangyari to. Ang hirap-hirap sa dibdib na malamang iniiwasan mo ko. Mas doble ang sakit. Lalo't higit pa sa isang kapatid ang turing ko sa'yo. Buhos ang damdamin kong isiniwalat sa kanya kasabay ng pagbagsak ng aking mga luha. Nangingiting pinagsaklob ng kanyang mga palad ang mukha ko at hinalikan ng aking noo. Naipikit ko ang mga mata at dinama ang halik niyang yon. I did the same thing, Cecil. Kung alam mo lang ang pagdurusang naranasan ko habang tinitiis kita. Pero ngayong pinaalam mo na sa akin ang bagay na to, hindi na ako mangingiming ipadama sa iyo ang intensyon ko. You don't realize kung paano mo ako pinasaya ngayon. I love you, Cecil. I really do. I love you too, Andy. Pero ano? Pero hindi ba mali to? Paano kung malaman nila mama to? Natatakot ako. Wala kang dapat ikatakot. Unang-una, hindi tayo magkadugo. Pangalawa, hindi pa sila kasal. Magkaiba pa ang apelyido natin. Kaya hanggat hindi nangyayari yon, walang mali dito. Pero hanggang kailan, Andy? Sooner or later, ikakasal sila. And narinig ko, by that time, maampunin na rin ako ni Tito. Means, ipapagamit ng apelyido niyo sa akin. Then, don't accept it. Sabihin mo, hindi ka pa ready. Nasa iyo pa rin ang desisyon. Pwede ba yun? Oo. Sabihin mo sa kanila pagka-graduate mo na lang ng college. That time siguro may job na rin ako. Sapat para pakasalan ka. At humiwalay kina Papa. Nanlaki ang mga mata ko. Kasal? Seryoso siya? Andy, seryoso ka ba? Sobra. Kaya nakikiusap ako. Stay with me. Mangako ka sa akin na kahit anong mangyari, hindi ka bibitaw sa relasyon natin. For now, we will keep this as a secret. Can you promise me that? Hindi ko alam kung anong dapat isagot. Ang tanging alam ko, mahal ko ang lalaking nasa harapan ko ngayon. Sarado na ang isip ko sa kung anong tama at mali at wala na akong lakas pa para tanggihan siya. Gaya ng napagkasunduan, pinilit namin ni Andy na ilihim ang relasyon namin sa aming mga magulang. Hanggat maaari ay hindi kami nagpapakita ng anumang kahina-hinalang galaw sa harapan nila. Maliban na lang kapag nasa labas ng bahay o di kaya nasa eskwelahan. Sa gayong mga pagkakataon, naipapadama ni Andy ang pagiging nobyo niya sa akin. And to be honest, napaka-sweet niyang boyfriend sa akin. Napakalambing at sobra kong makadikit. Panay din ang tawag at update sa lahat ng ginagawa ko. Kung dati, bantay sarado ako. Ngayon, doble ang pagbabantay niya sa akin. Tumagal pa ng ilang buwan ang ganong setup namin ni Andy. Dahil parehas kaming inspirado, naging maganda ang epekto nito sa pag-aaral namin. Both of us did a wonderful job sa mga kurso namin. Parehas kaming dinslister. Bagay na labis na kinatuwa naman ng aming magulang. Dahil dito, nag-decide sina mama na magkaroon kami ng family dinner date para i-celebrate ang tagumpay namin ni Andy. Sa isang sikat na restaurant ginanap ang magarbong dinner date namin. Noong una ay tila na-OA-yan ako sa sobrang grande ng dinner namin. Dahil bukod sa mamahaling restaurant, kontodo nakaporma pa kami. As in naka-formal dress kami ni mama at nakasuit and tie naman ang mag-ama. Para kami mag-a-attend ng kasal na mga oras na yon, hindi ko tuloy mapigilan mag-overthink at mapatanong kay mama. Ma, bago sahod ka ba? At grabe naman tong pa-celebrate mo sa amin. Biro ko kay mama nang maupo na kami sa malaking mesang eksklusibong ni-reserve sa amin. Natawa si mama at pinisilang pisngi ko na parang bata. Ikaw talaga, later malalaman mo din.
Nginitian niya ako ng makahulugan at pagkatapos ay pinuntahan si Tito na nooy abala sa pagkikipag-usap sa receptionist ng restaurant. Habang nakamata sa kanila, naramdaman ko ang mahinang pagsipa sa aking binte sa ilalim ng mesa. Dahilan para mapalingon ako sa aking tabi, si Andy. Sisitahin ko sana siya sa kanyang ginagawa nang bahagya siya lumapit sa akin at bumulong. You look amazing, mahal. I can't wait to see you like this kapag kinasal na tayo. Namula ang mga pisngi ko at kinurot siya sa braso. Tigilan mo nga ako, kasal daw. Magtapos ka muna bago mo isipin yan. Of course, I will. Paano kita bubuhayin kung hindi ako magtatapos? Promise sa oras na maging architect na ako. I'll put a ring on your finger. Ewan ko lang kung makakawala ka pa. Pigil ang kilig kong nginitian siya. Ito ang mga paborito kong ugali niya. He always know how to make me feel good and secured. Kaya naman kahit medyo komplikado ang sitwasyon namin, nagagawa niyang pag-aanin ang lahat, gaya na lang ngayon. Ilang sandali pa ay nag-umpisa na ang dinner date namin. Kasabay na masayang salo-salo, nag-share din kami ng magagandang kwento about school at ilang mga ganap sa trabaho nila mama at papa. They told us about sa expansion ng business nila at sa bagong kumpanya na pamumunuan ni Andy in the future. Sa kabila ng pressure, nanatili naman chill si Andy sa isang tabi. Maari nakikinig siya pero alam kong iba ang tinatakbo ng isip niya ng mga sandaling yon. Kasalukuyang hinihintay namin ng dessert nang biglang dumating ang isang waitress at nag-serve ng isang bote ng champagne sa aming mesa. Taka nagkatinginan kami ni Andy na magsimulang magsali ng waitress sa amin ng champagne. Dad, what is this for? Tanong ni Andy na makaalis ang waitress. It's champagne. Hindi ba nakatikim ka na niyan dati? Nakangising sinulyapan ni Tito si Andy. Yeah, I know. Pero ginagawa lang natin to on New Year's Eve or on a very special occasion. Napaka-exaggerated naman ata dahil lang sa naging dinslister kami ni Cecil. Saglit na nakipagpalitan ng tingin sina Mama at Tito bago magkasundo na bumaling sa amin. Ang totoo niyan, hindi lang talaga ang pagiging dinslister niyo ang gusto naming i-celebrate ngayong gabi. Si Mama, kinakabahan na patitig ako kay Andy. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ko. Mga anak, me and your dad, ikakasal na kami next month. And not only that, Cecil anak, we already applied your adoption legally. Malapit ka na maging isang santilan. Di ba napakagandang balita nun? Magiging isang pamilya na tayo. Hindi ka agad ako nakakibos sa balitang yun nila Mama. Nablangko ang isip ko sa kung anong dapat sabihin at nanatili nakatulala lamang sa kanilang harapan. Nilingon ko si Andy para humingi ng saklolo. Hindi naman niya ako binigo at maya pa'y tumikhim. Dad, hindi ba masyado maaga para magdesisyon kayo ng ganyan? Seryosong tanong ni Andy sa ama. What do you mean by that? Matagal na namin plano to. I don't think kailangan pang ipagpaliban to. Not unless tutol si Cecil na magilitihim mong santilan. Ibang usapan na yon. Lumipat ang lahat ng tingin nila sa akin. Muli ako natigalgal at mariing napatitig sa mga mata nila Mama at Tito. Cecil anak, tutol ka ba sa desisyon namin? Hindi mo ba gusto magpaampon sa tito mo? Hindi. Ha? Gulat na wika ni Mama. Ang ibig ko sabihin, hindi pa ako makapag-decide Mama. Marami kasi akong iniisip, tulad ng exam. Pwede po ba pagkatapos na lang po ng exam? Saka ako magdedesisyon tungkol sa bagay na yan? Sandali silang nanahimik at pinag-aralan ako ng tingin. Hanggang sa narinig kong bumuntong hininga si Tito. I understand. Luisa, wag muna nating i-pressure si Cecil. Nakalimutan ko. May isip na pala siya. If she want to decide for herself, then we need to respect that. Salamat po, Tito. Tipid kong tugon. Natapos ang dinner at nanatili ang pananahimik ni Mama. Alam kong hindi niya nagustuhan ang naging tugon ko kay Tito at hindi na ako magtataka kung pagkatapos nito ay sisitahin niya ako tungkol dito. Papasok na kami ng bahay nang lapitan ako ni Mama. Kasabay ko si Andy habang naglalakad papasok sa aming mga silid nang puntahan kami ni Mama at kausapin. Cecil, pwede ba tayo mag-usap? Nilingon ni Mama si Andy bago hinarap ako. Nakahalata naman si Andy sa gusto mangyari ni Mama at agad nagpaalam ng maayos. Ngunit bago tuluyang umalis ay sumenya siya sa akin at tinaas ang kamay sa kanyang tenga na tila ibig sabihin tatawag na lang siya mamaya. Tumango ako at nginitian siya.
Hindi ko alam kung nahuli kami ni Mama. Dahil pagkatapos nun ay agad na niya akong hinila papasok ng silid. Ma, dahan-dahan lang, baka mapatid ako sa sapatos ko. Napakapit ako sa braso niya nang kamuntikan na akong mawala ng balanse dahil sa marahas na pagkakahila niya sa akin. Magtapat ka nga sa akin at gusto ko magsabi ka ng totoo. Diretso ang mga matang tinitigan ako ni Mama. Ano yon, Mama? Todo ka bang sinalubong ko ang nanunuri niyang mga mata? May namamagitan ba sa inyo ni Andy? Ha? Magsabi ka ng totoo. May relasyon ba kayo? Kaya hindi ka maka-oo sa adoption na inaalok ng tito mo? Wala po, Mama. Bakit niyo naman nasabi yan? Iniwas ko ang tingin kay Mama. Pilit na kinubli ang pagsisinungaling sa aking mga mata. Huminto siya ng ilang segundo bago hinawakan ng marahan ang aking kamay. Anak, ayoko maging kontrabidang ina sa'yo. Buong buhay ko tanging kapakanan mo lang ang iniisip ko. Kung sakali man na nakakaranas ka ng bagong damdamin kay Andy, anak, maaari bang pagkaisipan mo ito ng ilang ulit? Hindi ako tutol sa anumang desisyon na gagawin mo. Ngunit tandaan mo, hindi ako mangingiming hadlangan ka sa oras na malaman kung magiging sanhi ito ng pagkasira ng pamilya natin. Cecil, ang tagal ko ng pangarap na bigyan ka ng kumpletong pamilya. Naway pahalagan mo sana ang pribilehiyong binibigay ko sa'yo. Pagkasabi nito'y, hinalikan niya ako sa pisngi at lumabas na ng aking silid. Kinain ng konsensya ang buong sistema ko sa sinabing yun ni Mama. At lihim kong pinagalitan ang sarili. Pakiramdam ko, naging makasarili ako. Tama si Mama. Hindi ako dapat magpadalos-dalos sa mga desisyong pipiliin ko. Pero ano nga ba dapat piliin ko? Nangako na ako kay Andy at hindi na may kakaila na mahal na namin ang isa't isa. Ayoko siyang masaktan at mas lalong ayoko mawala ang relasyon namin. Napabuga ako ng hangin sa kawalan. Ang hirap naman ng kalagayan ko. Nahahati ako sa 2 taong mahalaga sa akin. Bagay na ngayon ay bigla ng pagulo ng aking damdamin. Nasa gayong estado ako ng pagmumuni-muni nang tawagan ako ni Andy. Hirap man ng kalooban ay pilit ko sinagot ang telepono. Andy? Mahal ko, kumusta ka? Naikagat ko ang labi. Ayos lang. Pagsisinungaling ko. Hindi ako naniniwala. Ano sinabi sa'yo ni tita? Andy, tell me, anong nangyari? Sinita ka ba niya? Andy, itigil na kaya natin muna to. Ano? Andy, nakukonsensya na ako. Doon na tumulo ang mga luha ko. Narinig ko ang pagtikim niya. So, bibitaw ka na ba? Nang dahil lang sa sinabi ng mama mo, bibitaw ka na sa atin? Paano ako? Paano na ang plano natin? Ramdam ko ang hirap sa kanyang tinig, dahilan para lalo ako mapahagulgol. Andy, wag mo naman ako yung pressure ng ganito. Nahihirapan ako. Shh, don't cry. Naintindihan ko. Mag-usap na lang tayo bukas. Magpahinga ka na muna. Andy, I'm sorry. Don't say that. Hindi pa tayo tapos, Cecil. Maaring sumusuko ka na, pero hindi ako. Hindi ako, Cecil, dahil ilalaban kita. Mahal kita, Cecil, at walang magbabago sa desisyong kung mahalin ka. Ako na maghahatid sa'yo ngayon. Bungod sa akin ni Mama nang bumaba ako ng sala. Unang araw ng linggo sa eskwela at in-expect kong si Andy ang kasabay ko. Gawa na parehas kami ng schedule tuwing Lunes. Wala po ba kayong trabaho ngayon, Mama? Patay mali siya kung tanong. Meron, pero mamaya pang hapon. Bakit, ayaw mo bang ako ang maghahatid sa'yo? Hindi naman sa ganon, naninibago lang ako. Well, wag ka naman ibago dahil mula ngayon ako na ang gagawa nito. Namiss ko kasi ang banding natin. Halika na. Sandali, Mama. Si Andy, hindi ba siya sasabay? Nilingon ko si Andy na nakatayo sa hagdanan. I'm okay, Cecil. I'll be with Kuya Peter. May dadaanan pa rin naman ako. Kita na lang tayo sa university. Sige na, tita. Ingat kayo. Sinubukan kong bigyan siya na nakakaunawan tingin bago ako tumalikod at sumunod kay Mama. Sa university ay kagad akong kinita ni Andy. Hindi ko napigilang yakapin siya. Nalihim kami nagkita sa loob ng sasakyang minamaneho ni Kuya Peter. Binigyan naman kami ng laya ni Kuya Peter at pansamantalang iniwan. I think nakakaramdam na si Mama, Andy. Sumpong ko sa kanya habang magkayapos kami sa isa't isa. Mother's instinct yon, mahal. And I can't blame her to feel overprotected to you. Hinalikan niya ang noo ko. Pero hanggang kailan tayo magtatago? Paano kung lumala na ang hinala ni Mama at magsumbong kay Tito? Natatakot ako sa pwedeng gawin nila sa atin, Andy. I told you, wala kang dapat ikatakot. Wala tayong ginagawang masama. Nagmamahala lang tayo.
And they can't do anything but to accept that. Parang napakadaling sabihin sa'yo yan. Hindi ka ba natatakot sa daddy mo? Kita mo naman kung gaano siya kahigpit sa'yo. Lagi kang tumitiklop sa kanya kapag sinisita ka. Yeah, I know that. Maaari naging sunod-sunuran ako kay daddy. Pero it doesn't mean hahayaan ko rin siyang pakialaman ng personal kong buhay. I have my own life, Cecil. I can be his best son. But I won't let him rule my personal decision. That includes you. Hinawakan niya ang palad ko. So if ever nakumprontahin niya ako tungkol sa'yo, I will proudly say the truth na mahal kita at handa akong panindigan na lahat ng meron tayo. Ang tapang mo naman, magagawa mo talaga yon? Oo, Cecil. Ang tagal ko nang ulila sa pagmamahal. Sa'yo ko lang naramdaman na maging masaya gaya nito. Pinunan mo lahat ng pangungulila ko. You're the only reason kung bakit muli ako nagka-interes sa buhay at mangarap. And I will do anything in my power to keep you in my life. Kinabig niya ako sa bewang at bago pa man ako makahuma ay hinalikan niya ako sa labi. And without seconds, pinagsaluhan namin ang aming unang halik. Ang sarap. Hinihingal niyang bulong sa akin na maghiwalay ang aming mga muka. Namula naman ako sa hiya at kinurot siya sa tagiliran. Ikaw ang bilis mo, nakaisa ka na. And so, ako rin naman ang gagawa niyan. Bakit kailangan pang patagalin pa? Hinapit niya ako at pag-ano'y bigla siyang naubo ng sunod-sunod. May ubo ka, kailan pa yan? Puna ako. Neto lang, baka sa panahon. Ika niya sabay dampot ng panyo sa kanyang bulsa at nagpunas ng ilong. Ngunit pagtapos niyang magpunas, may napansin akong kakaiba sa kanyang ilong. May nakita akong bahid ng dugo na siyang kinanervyos ko ng di oras. Andy, may dugo yung ilong mo. May sugat ka ba? Nag-aalalan din ang piang ko ang mukha niya. Ngunit mabilis siyang umiwas at muli nagpunas ng ilong. Wala to. This is usually happen kapag hindi ako nakakatulog na maayos. Marami kasi akong project this week. Sigurado ka? Magpa-check up ka na kaya? Baka kung ano yan. Ewan, pero hindi talaga ako mapalagay sa nakita kong dugo sa kanya. Don't worry, wala to. I'll be fine. Sige na, punta ka na sa klase mo. Magkita na lang tayo mamaya, okay? Hinabot niya ang mukha ko at muling dinampian ako ng halik. Ilang araw pa ang lumipas at nanatili ang paghatid sundo sa akin ni Mama. Not knowing na sa kabila ng pagbabantay niya ay nakikita kami ni Andy ng palihim sa school. Maayos naman ang lahat sa amin. At kahit papaano ay nakakapag-adjust na kami ni Andy sa bagong setup. Ang isang kinababahala ko lamang ay ang unti-unting pagbabago sa kanyang kalusugan. Pansin ko madalas siyang lagnatin at nito mga huling araw ay kinakakitaan ko siya ng pamumutla at paghihina. Hanggang sa dumating sa point, nakamuntika na siya mag-collapse nang minsan maglakad kami sa hallway, bagay na hindi ko na pinalagpas at agad na pinuna sa kanya. I'm okay, mahal. Fatigue lang to. There's nothing serious about this. Patuloy na paliwanag niya sa akin habang nasa loob kami ng university clinic. Nataranta kasi ako sa muling pagdurugo ng ilong niya, kung kaya't pinilit ko na siya magpunta sa clinic. Hindi ko alam, pero nag-aalala na talaga ako sa'yo. Pumapayat ka na kaya? Hindi mo ba napapansin yan? Ngumiti lang siya at hinawakan ng aking kamay. Ang sarap naman sa tenga ang pag-aalala ng misis ko. Halika nga, pakis nang gumaling na ako. Hinila niya ako at ninakawan ng halik sa labi. Sakto natapos ang halik niya ay siya naman pagdating ng nurse. Andy, according sa examination mo, it's look like anemic ka. But to my own opinion, I suggest na magpa-laboratory ka. I don't want to scare you. Pero I think may sakit ka sa dugo. Hindi kami nakakibo, but one thing for sure, ako ang labis na nabahala na hanggang sa bahay ay daladala ko ang alalahaning yon. Andy, kailangan mo na talaga magpa-check up. Hindi na biro ang sakit mo. Pilit ko sa kanya nang makauwi na kami ng bahay. Napabugos siya ng hangin. Okay, pero sa weekend na lang. I'm too busy this week. Wala pa akong time para dyan. Inarapan ko siya. Ayan ka na naman, kung hindi lang kita mahal, kanina ko pa kinutusan yung ulo mo, ubod ng tigas. Natawa siya sabay yakap sa akin. Wag naman, may sakit na nga ako. Wait, can I stay for a while in your room? Sumilip siya sa nakabukas kong kwarto. Ha? Loko ka ba? Baka makita tayo ni Mama. Wala sila. Remember? Nasa Tagaytay sila for business meeting. Baka mamaya pa madaling araw sila umuwi. Please, I just want to spend some time with you. Kahit ngayon lang. Promise wala tayong gagawin. Cuddles lang. Tila bata nagpapaawa sa akin. Siyempre pa, hindi na ako nakatanggi. Gusto ko din naman siyang makasama ng medyo matagal, kaya hindi rin siguro masama kung pagbibigyan ko siya. Sige, pero sandali ka lang ha.
Mahirap na baka may magsumbong, lagot tayo. Ngumiti siya ng maluwag at pag-aning mabilis pa sa 4:00 pumasok sa akin si Lid. Dala ata ng nararamdaman ni Andy ay madali siya nakatulog matapos niya akong tabihan sa aking kama. Napakahimbing niyang matulog, pati tuloy ako nahawa at nakatulog na rin habang nakayakap sa kanya. Hanggang sa bigla na lang akong nagising sa isang malakas na pagyugyog sa aking balikat. Laking gulat ko nang bumungad sa aking harapan ang hintik na itsura ni Mama. Doon ko na-realize na nasa loob pala ng kwarto ko si Mama at agad na napabalikwas. Mama? Anong kalokohan to, Cecil? You disappointed me. Bulalas ni Mama. Mama, wala akong ginagawang masama. Nakitulog lang si Andy. Si Andy, Mama, nasan si Andy? Hilakbot kong sabi nang mapansing wala si Andy sa aking tabi. Kinuha siya ng daddy niya. Nasa library sila ngayon at kinukumpronta si Andy. Hindi Mama, please, kailangan ko silang puntahan. Baka saktan niya si Andy. Umakma akong bababa ng kama, ngunit hinuli ni Mama ang braso ko at malakas na tinulak sa kama. Diyan ka lang, Cecil. Hayaan mo ang tito mo na ayusin to. Both of you are responsible for this bullshit act, kaya kailangan niyong harapin ang consequence ng ginawa niyo. Napatutup ako ng bibig nang biglang makarinig ako ng malutong na mura mula sa labas. Tinig yun ni Tito at halata ang matinding galit sa boses nito. Nagimbal ako. Mama, huwag niyo sasaktan si Andy, please. May sakit siya. Baka lalo siya lumala. What? Mama, si Andy, I think may malala siyang sakit. Naghihina siya. The reason kung bakit pinatulog ko siya sa kwarto ko. Mama, kailangan niya ng tulong. Sinamantala ko ang pagkatigil ni Mama at mabilis na tumalon ng kama at walang lingo lumabas ng silid. Abot ang kaba kong tinakbo ang library. Pagdating roon ay agad ko naulinigan ang malakulog na boses ni Tito. Sandali akong huminto sa pintuan at sumilip sa bahagyan nakabukas na pinto ng library. Nanlaki ang mga mata ko na matagpuan ko si Andy na nakaupo sa couch habang sapo ang pisngi. Sinuntok ba siya ni Tito? Gusto ko sanang pumasok para puntahan sila, ngunit natigilan ako nang biglang magsalita si Andy. Dad, wala kaming ginagawang masama. Natulog lang ako. I will never do such thing na alam kong ikakadisappoint mo. Alam niyo yan. Alright, so anong tawag mo sa ginagawa mong to? You slept with her. My God, minor pa si Cecil, Andy. Dad, calm down. It's not like we did the crime. Dad, first of all, hindi kami blood related. But she's going to be a part of our family. Hindi mo ba naiintindihan? I thought you're smart enough to understand that. Pero nagkamali ako. Gaya ka rin ng iyong... Nino, ni Mami? Is that what you really think about me? Sa kabila ng lahat ng pinakita kong dedication sa inyo? All of my life, Dad, sinubukan ko maging isang mabuting anak sa'yo. Dahil alam ko malaki ang naging kasalanan sa'yo ni Mama. Ayokong bigyan ka ng dahilan para ihantulad mo ako kay Mama. So I did all of your demands, kahit madalas labag man sa kalooban ko. But for the sake of our relationship, tinanggap ko. Pero sa narinig ko, comparing me with my mother, ang sakit lang sa kalooban. He paused for a while at humigot ng paghinga. I can see na nahihirapan siyang huminga, dahilan para lalo akong madurog. Andy, is not what you think it is. Alam mong puro kabutihan lang iniisip ko para sa'yo. I'm your father. Natural lang na i-guide ka sa paraang nararapat. Puno ng pagtitimping sumbat ni Tito. Tumawa ng pagak si Andy. I'm sorry, Dad, but you never been a father to me. Oo, naibibigay mo ang pangangailangan ko. Pero lahat ng yon may kapalit. You need to do that. You need to be like this. Hindi kita maramdaman, Dad, as a father. Lagi kang wala. Lagi kang busy. You never appreciate my effort. Instead, you is still asking for more. Wala nang mawala si Mami, pakiramdam ko. Nawala rin ako ng ama. You always in your business. As if para lagi ka nakikipagkarerahan sa naging lalaki ni Mami. For what? Para ipagkita kay Mami na mas malaki ang narating mo kesa sa lalaki niya? Hindi totoo yan. Yes, it's true. The reason kung bakit gigil na gigil ka mag-expand ng company mo. Kahit alam mong bata pa ako sa larangan yan, pinipilit mo sa akin ng obligasyon na hindi ko gusto. Isang suntok ang pinakawalan ni Tito at noon din napadukdok si Andy sa mesa. Napatili ako. Sa sobrang hilakbot ko, tinakbo ko si Andy at humagulgol na niyakap siya. Parang awan niyo na, Tito. Huwag niyong saktan si Andy. May kasalanan din po ako. Huwag niyong ibuntun sa kanyang lahat. Pakiusap ko. Stay away from this, Cecil. Kasalanan lang to ni Andy at kailangan niyang matuto. Kasalanan? Okay, I'll accept it. But it doesn't mean pinagsisihan ko ang ginawa ko. Mahal ko si Cecil, Dad. She's the reason kung bakit nandito ako ngayon sa harapan niyo. Buhay at lumalaban. Kung kasalanan man ang mahalin siya,
So be it. Dahil sa totoo lang sa lahat ng achievement ko, si Cecil lang ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. And I will never regret loving her. Kahit mamatay man ako ngayon, at least naranasan ko mahalin. Something na kahit kailan hindi mo binigay sa akin. Pagkasabi nun ay naubo siya ng marahas at sa laking hindik ko bumuga siya ng dugo. Muli ako napatili, kasabay ng pagtakas ng kanyang kulay ay ang bigla niyang pagbagsak sa ibabaw ng mesa. Sinapo ko ang walang malay na mukha ni Andy at nanginginig na ginalaw yon. Andy! Andy! Oh my God! Nawalan siya ng malay, Tito! Nawalan siya ng malay! Nung gabing ding yon ay sinugod sa hospital si Andy, kasama sina Mama at Tito. Matyaga kami naghintay sa labas ng emergency room. Hanggang sa lumabas ang doktor at binalita ang nakakatakot na resulta ni Andy. May leukemia siya. Tila ko pinagsakloban ng langit at lupa sa narinig. Ayoko maniwala, ngunit habang pinapaliwanag ng doktor ang lahat ng sintomas at ang naging pagsusuri nila sa dugo ni Andy, ay unti-unti nagsing-in sa utak ko ang sakit ni Andy. We already told him to do unnecessary medication, pero hindi na siya nagpakita to do that. Nagulantang kami sa sinabi ng doktor. What? Ang ibig niyo bang sabihin, Doc? Nagpunta na si Andy dito before? Gulat na tanong ni Tito. Yes, may record na siya since last week. Bakit? Wala ba siyang sinabi sa inyo? Wala po, Doc. Nanlulumo na pahawak ng sentido si Tito. Then, now that you know, mas maiging desisyon na nyo na ang maagang gamutan ni Andy. Masyado ng advance ang sakit niya. Tanging bone marrow transplant na lang ang sagot para gumaling siya. Pagkasabi nito ay umalis na ang doktor. Agad naman kaming pumasok sa silid at binantayan ang wala pa ring malay na si Andy. Kapwa kami napahagulgol ni Mama matapos makita ang kalunos-lunos na itsura ni Andy. Namumutla at puno ng pasa sa braso. Cecil, kailan pa naging ganito si Andy? Bakit wala kaming alam? Naluluhang nilapitan ako ni Mama. Medyo matagal na rin. Pero wala akong idea na nagpa-check up na pala siya. Kung ganun matagal na pala niyang alam ang sakit niya at tinatago lang niya. Tila ko tinakasan ng lakas sa napagtanto. Bakit nilihim ni Andy sa akin to? Tiimbagang hinawakan ni Tito ang kamay ng anak. Marahil dahil ayaw niya kayong mag-alala. Marami pa kasi siyang dapat tapusin na project. Ayaw niyang mabinbin yun na dahil sa sakit niya. Ano? Inuna niya yon kesa ang magpagamot? But this is serious thing. Hindi ba niya naisip yon? Maaring naisip niya yon, Tito. Pero iba kasi ang priority niya. Laging bukang bibig niya ang takot niya sa inyo. He don't want to disappoint you, kaya kahit may sakit siya, pilit pa rin niya tinatapos ang project niya on time. Doon ko nakita na pahagulgul si Tito. Agad naman dinaluhan ni Mama si Tito at niyakap ito. Naging masama akong ama, Luisa. Andy was right. Hindi ako naging ama sa kanya. I was too blind with my own priority. Hindi ko naisip na may anak akong nanghihingi ng kalinga. This is all my fault. This is all my fault. Luisa, ayoko mawalang anak ko. Kailangan kong bumawi sa kanya. Tama na, Diego. Hindi pa huli ang lahat. We can save him. Kailangan lang natin manalangin. Everything will be okay. Hindi na ako nakapagsalita pa. Bumabalong na ang luha sa mga mata ko. At tanging paghaplos na lang sa kamay ni Andy ang nagawa ko. Walang oras na pinalagpas si Tito. Noon din, nakipag-coordinate siya sa mga doktor ng mamahaling hospital na yon para pagplanuhan ang magiging gamutan ni Andy. Dahil kailangan ng bone marrow donor, nagpatas ng bone marrow sample si Tito. Hindi kami kinuhanan dahil kailangan lang nila ng sample na match sa DNA ni Andy. The next day, nalaman din ang resulta at sa awa ng Diyos, match ang bone marrow ni Tito kay Andy. Upon knowing this, ay agad na nag-decide si Tito na ilipat sa Amerika si Andy at doon isagawa ang procedure. Dahil mas moderno ang pasilidad doon. Bagaman nalulungkot ako sa gayon desisyon, wala akong magawa kundi ang sumang-ayon. Tuluyan na nabuwang ang malaking pader sa pagitan nila Tito at Andy. Napagtanto ni Tito ang naging pagkukulang niya at nangakong gagampanan na niya ng tama ang pagiging ama sa kanyang anak. Nagbigay ito ng panibagong sigla sa relasyon ng mag-ama na labis naman naming kinasaya ni Mama. Samantala, hindi na rin tumutol sina Mama at Tito sa relasyon namin. Mahigpit na lang nilang bilin sa amin ay magtapos muna kami ng pag-aaral bago sumuong sa maseryosong relasyon. Bagay na kapwa naman namin sinang-ayunan at pinangakong gagawin. Bago umalis papuntang States ang mag-ama ay kinasal muna sa West sina Mama at Tito. Mahabang proseso kasi ang gamutan ni Andy sa Amerika at aabutin ng ilang buwan bago makauwi si Tito.
Maliban pa roon, balak na ring ipagpatuloy ni Andy ang pag-aaral sa estate sa oras na gumaling. Noong una, nalungkot ako sa desisyon ni Andy na magtagal sa estates. Ngunit mas nanaig sa akin ang kagustuhan kong gumaling siya. Pinili ko na lang na suportahan siya. Mahirap man tanggapin, pero kung sa ikakabuti niya, handa ako magsakripisyo. Nangako na lang kami sa isa't isa na mananatili ang komunikasyon namin. Bagay na paulit-ulit kong inahabilin sa kanya bago kami naghiwalay noong araw ng kanyang flight. Parehas kami lumuha nang magpaalam kami sa isa't isa. Napakasakit pero masaya ako dahil alam kong sa pagbalik niya, isang malusog na Andy na ang makikita ko. Lumipas ang 1 taon, tuluyan nang gumaling si Andy sa kanyang sakit. He is now cancer-free. Dineclare ito ni Tito nung huli itong umuwi para umaten sa debut ko. I was so happy that time, buong magdamag kong tinawagan si Andy to confirm that. Doon ko nalaman na tinuloy na rin niya ang kursong architecture at willing na siyang maging parte ng kumpanya ng ama. I asked him why, at ang sagot niya, nagustuhan na rin daw niya ang ideya magtatrabaho kasama ang ama. Na-appreciate na raw niya ang dedication ng Tito sa kumpanya para mabigyan sila ng magandang buhay at isang karangalan kung may pagpapatuloy niya ang legacy ng kanyang ama and hopefully, may pamana na rin sa magiging mga anak namin. Sobrang masaya naman ako sa gayong mindset niya. Yung bang kahit milya-milya ang layo namin sa isa't isa, tiwala akong secure ang relasyon namin. At dahil doon, mas lalo ko na-inspire na mag-aral ng mabuti para sa future namin. Oo nga pala, I changed my course to fashion design. Bago umalis si Andy, ay lihim niyang pinagtapat sa kanyang ama ang hilig ko sa fashion. Kinausap ako ni Tito nang dahil doon at tinalok ang kursong noon ay isang pangarap lang para sa akin. Siyempre, tinanggap ko yon. I was so thankful that day. Naiyak na lang ako sa sobrang kaligayahan. Ang 1 taon ay nadagdagan pa ng ilang taon hanggang sa namalayan ko na lang na mag-4 na taon na pala kami magkalayo ni Andy. Salamat sa social media na natili ang communication namin. Not until this past few weeks, kung kailan malapit na ako magtapos ng college, ay biglang tumamlay ang pagtawag niya sa akin. Lagi niyang sinasabi na busy lang siya sa mga postgraduate activities niya and I understand it naman. Pero lately, tila nagbago siya. He even canceled his flight pa uwi para sana maka-attend siya sa graduation ko, bagay na labis kong kinadisappoint. He said may unexpected graduation party daw sila ng mga kabatch niya at hindi raw siya makatanggi. Nagtampo ako dahil doon, hindi ko na siya tinawagan pagkatapos noon. Sa unang pagkakataon, binlock ko siya sa lahat ng social media. 4 years ko siyang hinintay, tapos ganito ang igaganti niya sa akin. Until dumating na nga ang graduation ko. Hindi ko na inaasahan ang pagdating niya, so I decided to enjoy na lang ang moment kasama sina mama at tito. Doon naroon ang sakit nang wala ang taong sana ko kumpleto ng tagumpay ko. Galing ng university, dumiretso kami nila mama sa isang sikat at mamahalin na restaurant to celebrate. We book a family booth para may privacy kami. For some reason, ako ang pinauna nila mama sa loob ng booth. At ito na nga, pagpasok ko, I found a guy sitting sa pinakadulo ng mesa. Tila ako na pa ako sa kinatatayuan nang humarap ito sa akin, bitbit ang isang bouquet ng rosas. Andy? Naluluha kong sambit habang pinapanood ang paglapit niya sa akin. Kumusta, mahal ko? He reached out for me pero mabilis din akong umiwas nang maalala ang nagdaang inis ko sa kanya. Kumusta ka dyan? Loko ka ah. Pinaniwala mo kung di ka uuwi. Tas ngayon may gana ka magpakita na parang walang nangyari? Nasaktan mo na ako, alam mo ba yon? Napakamot siya ng ulo and he smiled apologetically. I'm sorry, gusto lang sana kitang i-surprise. Kaso ano? I hate you. Akala ko kinalimutan mo na ako. Ang dami ko naisip. Akala ko iniwan mo na ako. Umaatungal na ako sa sama ng loob pero wala na akong pake. Doon na niya ako nahuli at niyakap na mahigpit. You know I will never do that. You're the only reason kung bakit pinili ko lumaban sa sakit ko. I already dedicated my whole life to be with you. Wala na akong dahilan para iwan ka. I love you so much, Cecil. And I believe, alam mo na yan. Do, ramdam ko ang sinseridad sa kanyang pahayag. Hindi ko pa rin maialis ang konting tampo at napaismid. I love you ka dyan. 4 na taon mo akong iniwan. Tapos ganito pa ang gagawin mo sa akin? Pinaisip mo ako ng sobra. Natawa siya. Ano ba nagawa ko? Sinurpresa lang kita. May masama ba doon?
Pinagpantay niya ang aming tingin at masuyong hinalikan ang aking noo bago bumaba sa aking mga labi. Naipikit ko ang aking mga mata at sabik na dinama ang halik niyang kay tagal ko ring inasam na matikman. And with that, tuluyan nang nawala ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya at noon din tinugon ng kanyang halik. I miss him so badly. Sigaw ng puso ko at damdamin ko hanggang sa narinig ko ang pagbukas ng pinto ng boat sa aking likuran. Paglingon ko ay natagpuan ko roon ang nakangiting sina mama at tito. Namula ang aking muka lalo na nang tuksuhin kami ng mga ito. So nagkita na kayo? May plano na ba kayong bigyan kami ng apo pagkatapos nito? Nakangising biro ni tito sa amin. Ho? Apo talaga? Gulat kong tanong. Hinapit naman ako ni Andy sa bewang bago maring hinalikan ako sa pisngi. Dad, huwag niyo naman siyang biglain. Hindi pa ako nakakapag-propose. Aniya sabay tawa. What? Akala ko pa naman nag-propose ka na. Ang bagal mo naman, anak. Naguguluhan na nilingon ko si Andy at bago pa ako makapagtanong ay bigla na lang ito lumuhod sa harapan ko at iniabot ang singsing sa akin. Mahal, bago pa ako mapahiya sa aking ama, will you please marry me? And be my Mrs. Santilan? Sari-saring emosyon ang umiiral sa sistema ko ng mga sandaling yon. Pero iisa lang ang nanghahari sa dibdib ko. Masayang masaya ang puso ko at hindi ko na may tatanggi yon. Nasa harapan ko na ang future na pinapangarap ko. Wala na akong dahilan para tumanggi pa. Yes, Andy. I will love to be your wife. With that, sinuot niya ang singsing sa aking daliri. Kasabay na masayang bati nila mama at tito. Pinagsaluhan namin ang maiksing halik na siya nagsilbing selyo sa habang buhay na pangako namin sa isa't isa.